Ang harsh mo naman magpasalamat. Tumawa siya at nagpatuloy sa paghuhugas ng kanyang sugat. Matalim ko siyang tiningnan kahit hindi niya naman iyon nakikita. Lumapit ako sa kanya at tumabi upang makita ng malapitan ang sugat. Napatingin siya sa akin. Ngumisi siya at mas lalo akong sumimangot. Akin na nga yan. Galit kong utas at hinawakan ng marahas ang braso niyang nagdurugo pa rin. Oh! Reklamo niya. Pumikit siya sa sakit pero ngumisi din. Kainisa, pasikat ang isang ito. Pakyut pa. Sorry. Malamig kong sinabi at tiningnang mabuti ang kanyang sugat. Alam kong nakatitig siya sa akin ngayon, pero di ko magawang iangat ang paningin ko para makita siya. Nanatili akong nakatitig sa sugat niya. Mukha namang hindi gaanong malalim iyon, pero di pa humuhupa ang pagdugo nito. Gagamutin ko na, sabi ko at bumaling sa kanya. Nakaangat ang kanyang labi at mata man akong tinitingnan. Kung makatingin siya sa akin, ay para bang may nakakatawa. Dahan-dahan na, hindi naman kaya tuluyan mo ako? Humalakhak siya. Inirapan ko siya. Anong akala mo sa akin? Nilagyan ko ng alkohol ang panyo. Habang ginagawa ko iyon, ay nakita kong naghubad siya ng t-shirt. Nag-igting ang bagang ko at iniwasan ko ang pagtitig sa katawan niya. Pero kahit panay ang iwas ko, nakikita ko sa gilid ng mga mata ko ang nakabalandra niyang biceps. Mabuti na lang at nakatagilid siya kaya hindi ko makita ng lubusan ang buong katawan niya. Hindi ko naiwasan ang pagtingin sa kanyang braso dahil iyon ang gagamutin ko. Ba't ka naghubad? Sabay ismid ko nang nilalagyan ko na ng alkohol ang sugat niya. Para mas madaling magamot. Hindi ako tumitingin sa mukha niya pero alam ko na namang nakangisi siya. Hindi ko alam kung may nakakatawa ba o ano. Habang tumatagal ay mas lalong tumitigas at na-define ang muscles niya sa braso sa paningin ko. God, he is hot. Braso niya pa lang ang nakikita ko pero alam ko siguro ay hinubog itong katawan niya dito sa bukid. Masyado siyang na-expose sa mga gawaing pambukid kaya ganito na lang ang katawan niya kahit kaedad pa lang kami. Don't get me wrong, maganda din naman ang katawan ni Clark. Medyo mas payat siya kay Hector ng kaunti. Konting abs at muscles na nakuha niya sa pag-gym. Nasa 5'6" ang height ko, kaya hula ko na sa 5'7" o 5'8" si Clark. Dahil hindi naman kalayuan yung tangkad naming dalawa. Pero itong si Hector, halatang 6'footer. Bakit ko nga ba kinukumpara? Pinilig ko ang ulo ko at nag-concentrate sa paglalagay ng alkohol sa kanyang sugat. Ba't ka galit? Tanong niya. Hindi ako galit. Malamig kong sinabi. Galit ka eh. Makulit niyang sinabi. Hindi nga sabi ako galit. Medyo iritado kong sinabi habang nilalagyan ulit ng alkohol ang panyo. Galit ka. Mataman niyang sinabi ng natatawa. Hindi sabi. Sabay diin ko sa sugat niya. Aray! Napaatras siya sa ginawa ko. Ang kulit mo. Tumawa siya. Totoo namang galit ka. Tumawa ulit siya. Inirapan ko na. Ang nansinis ng pinag-aawayan naming dalawa, pero nakakairita lang kasi. Hindi na ako nagsalita. Ayoko na. Bahala siya kung anong isipin niya. Ang panghuli kong ginawa sa sugat niya ay ang pagpulupot ng panyo sa braso niya. Sa susunod kasi, huwag mo nang gamitin yung cellphone mo, lalo na pag mag-isa ka sa daanan. Pangaral niya sa akin.
Niligpit ko yung alcohol ko. Siya naman ay sinusuot ang t-shirt niya habang tumatayo. Hindi ko naman alam na hanggang dito may holdapper. Sa Manila lang ang alam ko. Nilagay ko sa balikat ang bag ko at tinalikuran si Hector. Meron din naman dito. Anong akala mo sa Alegria? Langit? Nanunuya niyang sinabi. Nilingon ko siya. Pwede ba? Hindi ako tanga pero di ko naman ini-expect na magkakaganon. Inirapan ko siya at nagsimulang umalis. Oh, saan ka pupunta? Uuwi? Oo, obviously. Samahan na kita. Mamaya sa unahan, mahuhold up ka uli. Tumawa na naman siya. Nakakunot noon na ako nang nilingon ko siya. Tigilan mo nga ako. Hindi nakakatuwang mahold up. It's not funny, Hector. Tumaas ang kanyang kilay at natigilan siya sa sinabi ko. Sorry. Anya ilang sandaling paglalakad ang nakalipas. Mabilis akong nagmarcha paalis doon sa paraisong iyon. Sayang, paraiso nga pero may kasama naman akong bruto. Panay naman ang sunod niya sa akin nang di nagsasalita. Okay lang, mabuti na rin yung nakatikom ang bibig niya. Puro pang iinis lang kasi sa akin ang lumalabas doon. Nang nakarating na kami sa sentro, ay panay na ang lingon-lingon ko para makapaghanap ng tricycle. Nakatingin siya sa akin habang lumilingon-lingon ako kaya nakakaasiwa. Para, anya sa isang malayong tricycle. Hindi ako makapaniwalang agad lumapit yung tricycle. Pahatid po manong, kina Alde. Utos niya sabay ngisi sa akin. Nakakunot ang noo ko nang tiningnan ko siya. Hindi ko alam pero hindi ata natatanggal ang kunot ng noo ko at hindi rin natatanggal ang ngisi niya. Sige na Chiska, pasok ka na. Sabay lahad sa loob ng tricycle. Kina Alde, ito ba yung pinsan ni Tidi Hector? Tanong ng driver. Opo manong. Sigurado namang sagot ni Hector. Abat kilala ko? Binaliwala ko na lang lahat. Siyempre, maliit lang ang Alegria, kaya malamang ay magkakilala ang mga tao dito. Pumasok ako sa loob at nagulat ako nang sumakay din siya. Saan ka naman Hector? Kina Aldi din? Tanong ng driver habang nagdadrive na papunta sa amin. Hindi po, sa rancho na lang ako. Anya, napatingin ako sa kanya. Ngumisi siya at kinindatan ako. Adik. Sa rancho ng mga Dila Merced? Tanong ko. Sinagot iyon ng driver. Walang ibang may rancho dito kundi ang mga Dila Merced. Madalas, pagsasaka yung negosyo ng iba. Anong gagawin mo sa rancho Hector? Magpapastol ng kambing? Tumawa ako. Ngayon, ako naman ang natatawa. Hindi pwedeng palagi na lang akong naiinis sa kanya. Nanliit ang mga mata ni Hector. Oo, anong problema mo doon? Tumawa ulit ako ng pakambing. Panunuya ako sa kanya. Trabaho mo ba ang pagpapastol? Umangat ang labi niya. Oo, bakit? Anong problema mo? Wala lang. Tumawa ako. Trabahador pala si Hector sa rancho din ako ko. Kaya pala malaki ang katawan niya. Pero ang nakapagtataka ay mas makinis pa rin siya kumpara kay Coco. Siguro ay nasa lahi iyon. Siguro ay hindi ganon kakinis ang mga Dila Merced. Iyon ang akala ko. Tumatawa pa ako nang tumigil sa harapan ng bahay ang tricycle. Salamat po. Patawa kong sinasabi. Nai-imagine ko kasing panay ang hila ni Hector sa pisi ng mga nag-aalborotong kambing. Siguro
ay nahihirapan siya sa trabaho. Kahit palangis at nang iinis siya sa akin, siguro pagdating sa trabaho ay siya naman ang naiirita. Ba't ka tumatawa? Tumatawang tanong ni Hector sa akin. Umiling ako habang natatawa pa rin. Bigla niya akong kiniliti habang nakakagat siya sa labi. Tinutokso mo ba ako? Sabay kiliti sa akin. Panay ang tulak ko sa mga kamay niya at umalingangaw na ang tawa ko dahil sa pangingiliti niya. Pati ba kabayo ay inaalagaan mo sa rancho? Nanliit ang mga mata niya pero bakas pa rin ang ngisi sa labi niya. Oo, bakit? Kaya pala pang kabayo ang hairstyle mo. Humagalpak ulit ako sa tawa. Nakakagat labi niya ulit akong kinikiliti. Mura ko at mabilis na lumabas sa tricycle. Ayan ang bagay sa'yo. Akala mo ikaw lang marunong manginis Nye. Umisli ang aking dila para inisin pa siya lalo. Tumawa siya at lumabas sa tricycle. Mabilis din akong tumakbo papasok sa gitnang bakuran namin. Nakita kong nandoon si Teddy, nakatambay sa duyan sa ilalim ng puno ng durian. Pinagmasdan niya ako habang tinitingnan si Hector sa gilid ng tricycle. Nye! Tumawa ako. Patay ka sa akin, Chiska. Humanda ka bukas. Banta niya habang umiiling at sumasakay pabalik sa tricycle. Tumawa na lang ako at patuloy ko siyang pinapakitaan ng dila hanggang sa nawala na ang tricycle. Hiningal ako sa ginawang pagtawa. Papasok na sana ako sa bahay nang narinig ko ang palakpak ni Teddy. Naroon na rin si Craig na ngayon ay naka-jersey at nakanguso. Very good, Chiska. Ani Teddy. Ha? Kumunot ang noo ko. Close na pala kayo ng tagapagmana ng mga Montenegro at Dila Merced. Napangiwi ako. Wala akong maintindihan sa sinasabi ni Teddy. Sinong Montenegro? At paano nyo nasabi? Si Hector yun, di ba? Yung kasama mo? Palipat-lipat ang tingin ko sa dalawa. Napaawang ang bibig ko. Ano ngayon kung si Hector yun? Bakit? Anong problema kay Hector? Hector Emmanuel Montenegro de la Merced. Kompletong sinabi ni Craig at humalokip-kip. What? Si Hector ang de la Merced? Hindi si Coco? Nalaglag ang pangako sa kanilang sinabi. Si Hector ang de la Merced? Hector de la Merced? Tumango silang dalawa. Bakit? Sino ba yung iniisip mo?